Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tignan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan si Jesus ang mga tao nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumali siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo. Minsan pa magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi na. Kay Apo Kanching, good evening, good evening. Muna sa lahat, palakpakan natin ang Panginoon. Yari lamang pinupuri natin siya sa oras na ito. Ang pasasalamat kasi sa lahat ng mga kaloob niya na hindi nagmamaliw, na hindi talaga nagkukulang ay laging nasa atin. Alam niyo po, sa ating ebanghelyo ngayon, ako'y medyo nalito. Nagkaroon ako ng problema. Kasi sa tanang pagkaalam ko, dahil nga po lumaki kami sa seminaryo, ang lalaking ito, ang kamay niya ay panot. Withered hand. Yan ang tanang kaalaman ko. Tapos may nabasa naman ako doon sa 365 days. Hindi withered hand. Ang sinabi, paralyzed hand. Hindi panot na kamay, kundi isang paralitiko kamay. Lalo po akong nagka-problema. Kasi sabi sa Tagalog, sabi niya, isang lalaking patay ang isang kamay sa dead hand. Iba kapag paralisado, paralisado lang, pero hindi patay, maaari pang mabuhay. Kapag panot o withered na sinasabi, maaari yung kagaya ng mga choir, mga panot yan, mga tumatanda. No? Pag tumatanda, napapanot. Yan. Ganun lang yun. Akin ang mic Sensya kayo. Withered. O kaya, mas magandang pakinggan nga sa wikang Ingles, withered hand. Wither. Ang ibig sabihin, naglalaho. It withers. Nandun siya, pero naglalaho. Ang malaking tanong, maglalaho ba ang kamay? Ano po ba? Ang malaking tanong, mamamatay ba ang kamay? Sa tanang pagkalam po, kapag namatay ang tao doon, patay sigurado ang kamay.
Kaya sabi ko, alin nga ba talaga ang totoo? Wither, paralyzed, o dead? Alin sa tatlo? Sa tanang pagkaalam ko, kahit na alin po sa tatlong ito, naisip ko na ang pinapaabot, ang malinaw, walang silbi ang kamay na ito. Panot man siya, patay man siya, o paralyzed man siya, ang kamay na ito ay walang silbi. Eh mga kapatid, hindi lang ang kamay ang walang silbi. Hindi lang ang kamay ng isang tao o isang lalaki ang walang silbi. Eh wala rin pakinggan niyo po ito. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga. Kasi po noong panahong yun, bawal, halimbawa, linggo, bawal ang manggamot. Bawal. Eh ngayon, ayan, binabantayan ngayon si Jesus. Gagamutin ba niya ang lalaking may patay o naglalaho o panot na kamay o hindi? Dahil ayon sa kautusan, wala dapat panggagamot na mangyayari tuwing Sabat o araw ng pamamahinga. Eh hindi lang pala ang kamay ng taong ito ang bawal po bang banggamot tuwing sa panahon ng pamamahinga o hindi? Halimbawa po, linggo. Linggo, halimbawa. Bawal po bang gumawa ng mabuti o masama? Hindi. Hindi bawal gumawa ng mabuti kahit araw na pamamahinga. Eh, hindi lang pala kamay ang patay pati pala utak ng mga taong to patay Pati pala utak nila naglalaho Pati utak pala nila panot Mga kapatid, ang pinag-uusapan dito, gumawa ka ng mabuti. Anumang oras, dahil ang Diyos ay Diyos na tunay na napakabuti. Ito lang. The simplest point. Ito po ang pinakasimpleng punto na maaari nating makukuha. Pero kahit na napakasimple, Jesus, napakahalaga naman. Tawag dito, ang problema kasi, yung ang ibang tao batas. Nahulog daw sa bangin ang kalabaw, araw ng pamamahinga. Sasagipin mo ba ang kalabaw mo o hahayaan mo na lang siyang mamatay? Sasagipin. Mga kapatid, huwag nating hayaang, let us not procure to happen that whatever good that is in us will wither. Huwag po nating hahayaang anumang meron sa atin, mata man ito, tenga man ito, kamay man ito, puso man ito, kalooban man ito, paa man ito, anuman po, bibig man ito, huwag nating hahayaang maglaho at mamatay ang silbi ng kaloob ng Diyos na ito. Napakasimple. Bibig lang yan, mata lang yan, tenga lang yan, kamay lang yan. Pero, huwag tayong mamahinga sa paggawa ng tama. Lagi tayong manatili sa paggawa ng mabuti. Dahil ang Diyos hindi nagpapahinga. Dahil ang Diyos sa pakikinig niya, lagian. Dahil sa Diyos, ang paningin niyang mabuti, hindi tumitila. Dahil ang Diyos, ang puso niya, hindi na isasara, laging nakabukas. Ang kalooban ng Diyos ay laging buhay. Kaya nga po, ang usapin sa ating banal na kasulatan ngayon, alin po ba ang ayon sa kautusan?
ang magligtas o ang pumatay sa araw ng pamamahinga. Sa tanang kaalaman ko, may araw na pamamahinga upang kilalanin ang kabutihan ng Diyos, upang kilalanin ang pagbibigay ng Diyos ng hindi tumitila o hindi nagmamaliw na kalooban niya sa bawat isa sa atin. May mga ibang may karamdaman na po Konsi, sabi ko nga, punta kayo doon sa amin ka ako. May siya po Konsing balita ko nakakapaggamot. Among totoo bang nakakagamot o hindi? Sabi ko, huwag na muna nating pag-usapan kung totoo o hindi. Ang pag-usapan natin, ang bigyan natin pansin, nagbibigay buhay. Ganun lang yun. Yeah. Ako rin po, hindi ko na pinag-uusapan kung kahit hindi ako mukhang pari nga ba ako? Hindi. Basta, sa tanang pagkaalam ko, simple lang po. Yun bang, kapag nagbibigay ka ng pag-asa sa isang kalooban na nalulungkot o mababa sa pamamaraan ng pangangaral, sa tingin ko po, isa na itong kabutihan ng Diyos sa akin. Yeah. It is just a matter of realizing the gift that God is giving us. Dahil kung hindi po natin gagamitin ang mga biyaya na ipinagkakalob ng Diyos, it is just like a withered hand, naglalahong kamay, namamatay na isip, namamatay na bibihing tenga, napipiping bibig. Opo, pero sa tanang pagkaalam ko, sabi rin ng ating Panginoong Yesus, kapag binigyan ka ng marami, marami rin ang responsibilidad at marami rin ang maaaring makinabang sa ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Minamahal na kapatid, ang daming bawal ngayong kasalukuyan. Ang daming bawal. Pero sa tanang kaalaman natin, walang bawal-bawal sa paggawa ng kabutihan. Amen? Kaya, huwag na po tayong mahiya at hindi naman talaga dapat ikahiya ang paggawa ng mabuti. Hindi na natin ikahiya at wala tayong dapat ikahiya kung ipinadadama natin na tayo ay nagsisilbing biyaya sa ating kapwa. Wala pong masama at wala tayong dapat ikahiya upang ipahayag natin na tayo ay pinagkalooban ng Diyos, kaya't ipinagkakalob natin ito sa iba. Ang isa pa na mapapansin natin dito sa sangkalupaan, dito sa ating mundo, hingi na tayo ng hingi. Kaya nga po yung mga ibang pari, nakakatawa eh. Mga ibang kapatid na pari. Kahit nga po dito sa Pampanga, meron na ring healing priest eh. Healing, healing, healing. Kaya po, kaya nga ako, ayaw ko na rin manggamot eh. Healing, healing. Sabi nga ng isa, sabi ni Bishop Bacani, ang daming mga pari, sabi, ngayon, healing na sila ng healing. Pagkatapos ng 2 araw, yung kamay nila na nakaunat na ganyan na. Humihiling na. Kaya nga ayaw ko manggamot eh. Baka bandang huli, ako na rin nakaganyan eh. Oo nga, mga kapatid, kaya nga ang pagpupuri natin sa Diyos, tignan niyo po, nakaganyan tayo at hindi tayo nakaganyan. Ang pagpupuri sa Diyos, nakaunat ang kamay at hindi humihiling na kamay. Wala pong masama kapag tayo humihiling. Ano po? Hindi ko sinasabing masama ang paghiling. Ang sinasabi ko lamang, kailangan ang pagpupuri sa Diyos ay manatili. Bakit? Dahil makikita natin na sa pagpupuri natin sa Diyos Ama, nakikita natin ang mga kaloob niya na buhay at nagbibigay buhay sa ating kapwa. Kaya
Hindi ko na po pinoproblema, sabi ko sa ating banal na kasulatan, patay nga ba ang kamay ng lalaki? Naglalaho o panot nga po ba ang kamay ng lalaki? O paralisado ba ang kamay ng lalaki? Sa tanang pagkaalam ko, nang sabi ng ating Panginoong Yesus, pakinggan niyo po ito. Habang tinitingnan na ni Jesus ang mga tao nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, pakinggan niyo po ito, iunat mo ang iyong kamay. Hindi sinabi ng ating ebanghelyo, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay. Kundi sinabi niya, sa taong patay ang kamay, iunat mo ang iyong kamay. Nang iunat niya ang kanyang kamay, aba, ayun, umalis ang mga pariseo. Mga pariseo to, masira ulo kasi. Ang daming bawal. Bawal, bawal, bawal. Opo. At nakipagsabuatan na sila sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Iunat mo ang iyong kamay. Sinabi lang ni Jesus, stretch out your hand. Stretch out your mind. Stretch out your sight. Stretch out your hearing. Stretch out your soul. Stretch out your body. Ang ibig sabihin nito, iunat mo lang, buksan mo lang. Buksan mo lang ang mata mo, buksan mo lang ang bibig mo, buksan mo lang ang kamay mo, ang palad mo, buksan mo lang ang kalooban mo, buksan mo lang ang puso mo, buksan mo lang ang damdamin mo. At makikita mo ang tinatanggap mo na biyaya. Kasi alam niyo po ang katotohanan, ang ating banal na kasulatan, ang problema ng tao kaya witheringan, kasi hindi po siya marunong magbigay. Ito lang ang ibig sabihin ng ating ebanghelyo. Well, for the benefit of the doubt, ang paralisado po nga po ba ang kamay niya o hindi? Hindi na po muna natin pinag-uusapan yon. Pero ang tunay na konteksto ng ating ebanghelyo, ang tunay na kahulugan, ang taong ito madamot. Ito po sakit niya. Yun po ang katotohanan. Ang sakit niya, sarado ang puso, sarado ang isip. Hindi lang po kamay niya ang nakasara. Nakasara ang buong pagkatao niya. At nasabi ni Jesus, iulat mo. Para ba sinabing, magbigay ka. Nako, nang sabihin niyang magbigay siya, alin po ang nagamot? Alin po ang ginamot ni Jesus? Yung madamot niya. At nang magamot ni Jesus ang pagkamadamot niya, ano po, sa isang taong madamot, akin, heto, ako lang ito, akin lang ito. Aba, mga kapatid, kung kailan natin ipinamimigay ang ating sarili, doon natin nalalaman at nararamdaman, tayo pala ay napakarami. Sa atin pala, ang pinagkaloob ng Diyos ay napakarami. Ako na po ang nagpapatotoo nito. Ayaw ko nga po magpaari nun dahil wala akong may bibigay kako. Siraulo po ako nun eh. Pero ngayon, mas siraulo yata. Wala akong may pagkakaloob kako. Pero alam niyo po, totoo lang, kung tayo lang, wala naman po talaga tayong may pagkakaloob eh. Pero kapag ang Diyos ang nagkaloob sa'yo, ay naku po. Ako na nagpapatotoo. Labis-labis. Sobra-sobra. Hindi mo man lang maisip kung bakit sinasabi mo ang isang bagay na hindi mo naman iniisip na nakapagpagaan ng kalooban ng iba. Hindi mo man alam kung bakit nakakapagpagamot ka ng isang damdamin Hindi mo man alam kung bakit nang dahil sa'yo, nagkakaroon ng kaligtasan ng ibang tao. Ibig sabihin, nasa Diyos ang kaligtasan. Pero sa pamamagitan niya, ang ibig sabihin, gagamitin ka niya. Kailanman hindi tayo magkukulang. Kailanman hindi natin mararamdaman na tayo pinagkaitan. Kailanman hindi natin mararamdaman na tayo ay may kakulangan. Buong pagpapakumbaba naman ang pagtanggap natin sa kaloob ng Diyos na tunay na nagbibigay buhay. Hindi lang sa atin, higit sa lahat,
sa ating kapwa o sa mga mahal sa buhay.